Ang akala ng karamihan sa mga Pilipino, ang pag-abroad ang sagot sa lahat ng problema. Mas malaking sweldo, mas magandang buhay, instant na solusyon sa utang at kahirapan. Makakapagpatayo ng bahay, makakabili ng kotse, at sa wakas, makakaahon na ang pamilya. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na may mga OFW na umuwi sa Pilipinas na mas mabigat pa ang financial situation kaysa nang umalis sila? Hindi dahil maliit ang sweldo nila, kundi dahil hindi nila nakita ang mga babalang ito bago pa huli ang lahat. Ang totoo, ang pag-abroad ay hindi automatic na escape plan. Ito ay isang high-risk na desisyon na kailangan ng tamang preparasyon. At kung hindi mo alam ang mga red flags na pag-uusapan natin ngayon, baka imbis na solusyon, mas malaking problema pa ang ma-encounter mo. Ngayon, kung ikaw ay OFW na katulad ko, aspiring OFW o may kapamilyang kang nasa abroad, makinig ka. Ito ang 7 red flags. At kung makita mo ang kahit isa sa mga ito sa sitwasyon mo, kailangan mo mag-isip ng 2 beses bago magpatuloy. Una, pag-usapan natin ang pinakaunang red flag. At ito ang pundasyon ng lahat. Red flag number 1. Ang employer o recruiter na walang malinaw na verified na kontrata. O meron man, pero hindi mo naintindihan kung ano ang nakasulat. Isipin mo ito, kung magtatrabaho ka sa ibang bansa, libo-libong milya ang layo sa pamilya mo at wala kang papel na nagpapatunay kung ano ba talaga ang posisyon mo, magkano ang sweldo mo, at ano ang karapatan mo. Parang pinadala mo ang sarili mo sa ibang bansa na parang nagtataksi na walang metro. Hindi mo alam kung magkano ang babayaran, kung saan ka dadalhin, at kung makakarating ka ba ng safe. Ang totoong kontrata ay dapat malinaw. Nakasulat ang job title, ang working hours, ang overtime rate, kung sino ang sasagot ng accommodation at medical insurance. At ito ang crucial, ang termination conditions. Kung ma-terminate ka, ano ang mangyayari? May notice period ba? Sino ang sasagot sa return ticket? May separation benefits ba ayon sa kontrata at sa batas ng host country? O pwedeng i-dismiss ka nilang basta? Kung ang sagot sa iyo ng recruiter ay saka na lang yung kontrata pagdating mo doon o kaya verbal agreement lang muna, tiwala lang, tumakbo ka na. Hindi worth ang risk. Sa sandaling nakatapak ka na sa ibang bansa na walang dokumento, wala kang bargaining power. At huwag mong isipin na hindi naman mangyayari sa akin yan. May mga Pilipino naka-experience na contract substitution, ibang pinirman mo sa Pilipinas, iba ang ipapapirma sa iyo pagdating mo sa abroad. Pagdating mo doon, biglang mas mababa ang sweldo, iba ang posisyon o mas malupit ang working conditions. At kapag nasa ibang bansa ka na, mas mahirap, mas magastos, at mas stressful nang ipaglaban ang original na agreement. Pero hindi ibig sabihin na wala kang malalapitan. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga recruitment agency, Migrant Workers Office, Philippine Embassy o Consulate, DMW o OWA. Ang solusyon, siguraduhin mo ang kontrata mo ay verified ng DMW or any applicable Migrant Workers Office. May specific na terms at may kopya ka bago ka sumakay ng eroplano. Ngayon, may isa pang red flag na pwedeng sumira sa buong plano mo bago ka makarating sa ibang bansa. Ito ang red flag number 2. Hindi kompleto, hindi valid o hindi magkakatugma ang travel at employment documents mo. Ito yung sitwasyon kung saan handa ka nang umalis. Napagpaalam ka na sa pamilya mo, napag-empake ka ng mga gamit mo at nasa airport ka na. Pero may inconsistency sa mga dokumento mo. Halimbawa, iba ang employer na nakalagay sa kontrata kumpara sa visa mo, may expired na document, hindi malinaw ang tunay na purpose of travel, o may requirement kang hindi pala na kumpleto. Kapag may inconsistency o kulang na dokumento, maaari kang ma-repair para sa additional verification. Pwede kang ma-delay, ma-question na mas matagal o hindi makasakay ng scheduled flight mo. Ngayon, ang tanong, paano mo mababawasan ang risk mangyari ito? Simple lang, maging over-prepared ka. Siguraduhin valid at kompleto ang passport mo, work visa o permit, verified employment contract, OEC o applicable OFW pass, airline ticket at iba pang dokumentong required para sa specific na sitwasyon mo. Kung required deployment process mo ang PDOS o iba pang mga pre-departure seminar, siguraduhin ding natapos at documented ito.
Pero huwag umasa sa checklist na nakita mo lang sa Facebook, TikTok, or group chat. I-check ang official requirements mula sa DMW, Bureau of Immigration, OWA, iyong recruitment agency at applicable migrant workers office bago ang flight. At kapag tinanong ka sa immigration counter, sumagot ng direkta, malinaw at tapat. Hindi mo kayang i-control kung gaano katagal ang verification process, pero kaya mo i-control kung gaano ka kahanda pagdating mo sa airport. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang mangyayari habang nasa abroad ka na, at dito pumapasok ang red flag number 3. Ang investment opportunity na scam pala. Ito ang isa sa mga pinakamalungkot na kwento sa komunidad ng OFW. Ilang taon ka nagtatrabaho, nag-iipon, at may lalapit sa iyong kababayan. Pre, may sure investment ako. 20% return in 6 months, guaranteed. Naka-invest na yung 5 tao na kasama natin. Huwag mong palampasin. Limited slots lang. Ngayon, makinig ka na mabuti. Kapag sobrang taas ng pinangakong return at sinasabing halos walang risk, malaking red flag iyon. Walang legitimate investment ang nakapagbigay sa iyo ng siguradong mataas na return na walang kasamang risk. Kahit ang pinakamagagaling na fund manager sa Wall Street ay hindi nagbibigay ng guarantee na ganyan. Kung kaya nilang mag-guarantee, bakit kailangan pa nilang manghingi ng pera sa iyo? Isipin mo ang pera mong pinaghirapan. Ilang oras ang overtime na yan. Ilang birthday na anak mo ang hindi mo nadaluhan. Ilang Pasko ang nag-isa ka lang sa dorm o sa tinutuluyan mo. At ngayon, papasok mo sarili mo sa bagay na hindi mo naintindihan. Dahil lang may nagsabi sa iyo na sigurado na yan. Bago ka mag-invest, tanungin mo ang 3 bagay na ito. Una, registered ba ang kumpanya at authorized ba itong tumanggap o mag-solicit ng investments? Pangalawa, license ba ang tao nag-aalok nito? At pangatlo, naintindihan mo ba kung saan talaga nanggagaling ang return? Ano ang risk at paano mababawi ang pera mo? Kung hindi masagot ang 3 yan, itago mo na lang ang pera mo sa bangko. Mas mabuti ng mas mababang interes kaysa zero balance. Red flag number 4, ang pamilyang hindi marunong mag-budget ng padala mo. Ito yung sitwasyon na hindi komportableng pag-usapan, pero nangyayari sa napakaraming pamilya. Nagpapadala ka ng 50,000 pesos kada buwan, pero pagkaraan ng 3 taon, wala ka ring ipon at ang pamilya mo sa Pinas, wala rin. Saan napupunta ang pera? Ang sagot, walang sistema. Ang padala mo ay nagiging emergency fund para sa lahat. Si tita kailangan ng bagong cellphone, si kuya may nasirang motor, si mama nagpapautang sa kapitbahay na hindi nagbabayad. Walang natabi para sa tunay na goal, bahay, negosyo o pang-retirement mo. Ang totoo, kailangan mo mag-set ng malinaw na boundaries. Ito, 50% para sa bahay, ito naman 20% para sa business fund, at ito naman 30% para sa monthly expenses. Kung hindi mo gagawin ito, ang emergency ng ibang tao ay magiging permanent emergency mo. At ang taong nag-abroad para mag-ipon ay ang taong walang naipon sa huli. Red flag number 5, ang utang na lumalaki habang nasa abroad ka. Isa sa mga nakakatakot bilang OFW. Mas malaki ang sweldo mo sa abroad, pero mas malaki rin ang utang mo. Bakit? Kasi ang mindset na malaki naman ang sweldo, kaya ko naman bayaran, ay nagbubukas ng pinto para sa lifestyle inflation. Kumuha ka ng car loan, nag-renovate ka ng bahay na hindi pa tapos, nag-loan para sa negosyo hindi mo naman pinag-aralan, at bago mo namalayan, mas malaki pa ang monthly amortization mo kaysa sa ipon mo. At ang lahat ng pinaghirapan mo ay babaksak. Ang totoo, hindi otomatiko masama ang lahat ng utang. Pero bago ka umutang, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko ba ang monthly payment kahit wala akong trabaho ng ilang buwan? May malino ba itong purpose at repayment plan? At may sapat ba akong emergency fund? Kahit ang utang para sa negosyo o income generating asset ay pwedeng maging delikado kung hindi mo pinag-aralan ang risk at hindi mo kayang bayaran ang monthly obligation. Pero kung ang utang ay ginagamit para magpanggap na mas mayaman ka kaysa sa totoo, binabaon mo lang ang sarili mo. Red flag number 6, ang love scam na target ang OFW. Ito ay hindi biro at mas maraming biktima kaysa sa alam ng karamihan. Nag-iisa ka sa ibang bansa, malayo sa pamilya, homesick, at may nagme-message sa'yo na mukhang perpekto. Naintindihan ang pinagdaanan mo, kinakamusta ka araw-araw, pagkaraan ng ilang linggo, mahal ka na raw. Pagkatapos ng I love you,
darating ang unang wish o hiling. May emergency lang. Pwede bang makahiram? May sakit si mama eh. Kailangan ng pera para sa ospital. Kailangan ko lang ng pera para makapunta din dyan. Ang pattern ay pare-pareho. Mabilis na koneksyon, mabilis na I love you, at mabilis na hiling na pera. Kung nararanasan mo ang tatlong yan sa loob ng isang buwan o sa mabilis na panahon, malamang hindi love yan. Scam yan. Huwag kang magpadala. At panghuli, at itong pinakamasakit kasi ito yung future mo mismo, ang red flag number 7. Ang retirement plan na hindi mo pinaplano. Ito yung pinamalaking irony ng buhay ng OFW. Buong buhay mo, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, nagpapadala ka ng pera, tumutulong sa pamilya. Pero pagdating ng araw na hindi ka na makapagtrabaho, wala kang sariling ipon, wala kang fallback. Bakit ito nangyayari? Kasi akala mo, bahala na ang mga anak ko sa akin pag tumanda ako. O kaya, mag-iipon na lang ako pag malapit na ako umuwi for good. Pero ang totoo, hindi mo pwedeng ipaubaya sa buhay ng tao ang future mo kahit sa sarili mong pamilya. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil may sarili rin silang problema, sariling gastos at sariling pamilya. Magsimula ka ngayon kahit malit na halaga, maaari magsimula ka sa regular na SSS contributions, employer retirement o provident fund sa host country mo, impito o iba pang regulated savings at investment account na bagay sa sitwasyon mo. Ang retirement ay hindi isang edad. Ito ay isang financial number. At kung hindi mo sinimulan ngayon ang pagbibilang, balang araw, magigising ka na lang na wala kang binilang. Gusto kong balikan ang lahat ng 7 red flags na ito. Kasi kahit isa sa mga ito, pwedeng mangyari sa iyo ngayon o sa susunod na buwan. Una, ang employer o recruiter na walang malinaw at verified na kontrata. Pangalawa, ang hindi kompleto o hindi tugma mong travel at employment documents. Pangatlo, ang investment opportunity na scam pala. Pang-apat, ang pamilyang hindi marunong mag-budget ng padala mo. Panglima, ang utang na lumalaki habang nasa abroad ka. Pang-anim, ang love scam na target ang OFW. Pang-pito, ang retirement plan na hindi mo pinaplano. Ang totoo, ang pagiging OFW ay isa sa pinamatapang na desisyon na pwede mong gawin ng isang Pilipino. Iniwan mo lahat, pamilya, kaibigan, comfort zone, para sa opportunity na wala sa Pilipinas. Pero ang tapang na yan ay kailangan may kasamang talino. Hindi sapat ang malakas ang loob. Kailangan handa ang isip. Kailangan alam mo kung saan nakatago ang mga panganib bago ka pumasok sa larong ito. Ngayon, kung may kapamilya ka o kaibigan na OFW o mag-a-abroad pa lang, i-share mo to sa kanila ang video na ito. Hindi lahat ng red flag ay halata at minsan ang hindi mo alam kung ano ang sisira sa'yo. Kung nakatulong sa'yo ang guide na ito, i-hit mo na yung like button at mag-subscribe ka na para mas marami pang red alert reality checks tungkol sa pera, trabaho at desisyon sa buhay. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-drop ka ng comment sa baba at sabihin mo sa akin anong red flag sa listahan na to ang pinaka-relatable sa iyo o sa kakilala mo. Baka ang kwento mo ang makatulong sa ibang kababayan natin na maiwasan ang parehong pagkakamali. Buuin natin ang awareness na to ng sama-sama. See you sa next upload.